Magandang araw mga ka-farming. Tingnan po natin yung ginagawa namin sa farm ngayon na naghahanap ng alternative feeds para sa ating mga alaga. Mga nasa 7 kilos yan. Ito 5. Ito binigyan kong 20 yung boy. Kasi may kumukuha daw niyan. Sabi niya pangkat pasigarilyo na lang daw. Kaya binigyan kong 20. Yung para dito. Siyempre, kapag ipapakain natin sa ating mga alaga ito, lalo na sa mga manok, kailangan itong tadtarin. So, saan natin nakuha yung ideyang to? Doon din sa mga vlog na sinishare at napapanood natin sa Facebook at sa YouTube. Ang malaking shoutout doon sa mga kaibigan natin sa farm, lalong-lalo na si Tata. Lalo na ngayon na injured si Ramon, mas si Tata ang gumagawa karamihan ng mga pagtatadtad at pagpapakain ng manok. Time ng mga manok natin na kumain ng tinadtad na repolyo kasi ang una nating na-introduce sa kanila na alternative feeds ay yung sapal na binibili rin ni Kuya Jason sa palengke ng Lipa for 7 pesos per kilo. Wala tayong breeding ng national at late born. Ang pinarami natin ay yung mga manok natin na gagamitin for eggs and for meat na process ng Rhode Island sa Parawakan, native sa layer, at syempre yung puro natin ng mga Rhode Island. Sa video to makikita ninyo na hindi pa sila masyadong familiar pero eventually kakainin din nila yan kasi laman tiyan din yan ng ating mga alaga. Dito naman pinapakita ni Tata yung mga off-season na ilang na-breed nating ilang piraso, no? So ayan, no. Pinapakain natin ng repolyo, no? Soon ihiwalay na rin natin tong mga manok na to kasi medyo malaki-laki na sila. Dito sa farm, hindi naman kalakihan yung lote ni Tatay kaya minamaximize natin gawin is yung sa kabilang lot na pag-aari ng pinsan natin, naglagay tayo ng mga chicken tractors. So, paano ba yung sistema ng chicken tractors? May vegetation kasi dyan. So, what we do is that we move the tractors from time to time kapag naubos na nila yung vegetation. Ito naman yung mga breeders natin ng ng Parawakan cross dun sa puro na lalaki na Rhode Island Red. Ayan, di ba? So, ito yung ginamit natin na foundation breed. Dun sa kabilang kulungan na malapit dun sa bahay nung tao nating si Ramon, doon nakalagay naman yung purong mga Rhode Island na inahin. So, move forward tayo. Ito naman yung ibang mga manok pa natin na makikita ninyo. Ito yung ilan sa mga batch na nailipat na, no, sa mga tractors. Yan. So, marami tayong parating na mga mangingitlog na manok at yung iba gagamitin for pangkatay. So, abang-abang po tayo sa mga produkto na ilalabas ng Don Filimon. Sigurado pong tinatry namin na maging organic ang pag-raise ng mga manok at hindi yung conventional na nakakulong lang sila. So, big shout out ulit sa ating partner farmers at lalo na sa MVP ng araw na ngayon. Salamat Tata. Keep it up. Let's go!